Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Pro-rally, pro-impeachment rally. Isinasagawa po ngayon, dalawa po yan, no? Ito po yung umaga, may dalawang batch pa. Magkaiba po yung mga pinaglalaban nila. Talaga nagtitirahan pa eh. Ito pong unang batch, ito po yung rally ni Trillanes ng Magdalo. Kasama to sila Congressman Tabi ng Akbayan. Pero nagtataka ako, no? Hindi ko makita kala ko Akbayan to si Shell Jokno. Ayan. So, yan po yung nagaganap na rally ngayon at mamayang hapon, meron naman po rally. Ito naman po yung mga pro-impeachment din. So, pare-pareho po silang pro-impeachment. Ano po pinahiwatig ng mga rally na ito? Wala po silang pakialam, no? Sa mga problema ng Pilipinas ngayon. Ang importante po sa kanila, ma-eliminate yung kalaban ng kanilang mga amo, no? Yan po ang ang mga nagrarally na yan ay interest po, political po, hindi po talaga para sa interest ng mga tao. Pag-uusapan din po natin, ito po, yun pong pinalalaganap nila ngayon, 200 dagdag sweldo, no? Lalo na po dito sa House of Representatives, isang bill na magtatakda ng 200 dagdag sweldo sa lahat po ng mga pribadong manggagawa. Grabe. Tignan po natin yan. Ang tingin ko po riyan, another 20 pesos na bigas yan, no? Another 20 pesos na bigas. Ibig sabihin, masarap pakinggan, masarap pa ipangako, ang dali pong makakuha ng boto, pero sa katotohanan po, imposibleng ma-implement. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay mo? Pindot na, okay. May nag-attend ba na DDS vlogger? Hindi ko po alam. Alam niyo po, hindi ko na nga alam kung sino yung mga DDS vlogger na tinutukoy. Pero hindi ko makuha, no? Kung DDS vlogger po 'yan, kung DDS po yung vlogger na tinutukoy nyo, bakit po aatin sa pro-impeachment ang ini-impeach po si BP Sara? Kayo naman, no? Logic naman. 'Di ba? Pag umatin po sila diyan, hindi po sila Duterte. Simple lang 'yun. Biruin niyo si Duterte. Okay. Uy. Teka lang, ayusin ko lang 'tong ano. Okay, unahin na po natin. Ano ba 'yung uunahin natin? Ito po, marami pong ang dami po nagaganap ngayon. Pero bago po 'yan, no? Binabati natin si Pastor Apollo Kibuloy dahil sinama po siya dito sa ganito na lang po yung nagtatanong po na DDS vlogger tapos kasama ngayon. Itanong nyo po sa kanya kasi alangan naman masagot ko kung bakit siya naroon, di ba? Itanong nyo na lang po rin sa DDS vlogger na yun. Bakit ka umating dyan? Pro-impeachment kay BP Sara. Mahirap po sagutin yan eh. Kasi sa akin nyo itatanong, hindi naman ako, wala naman ako ron. Ako kasi, attend lang ako na rally
sa pinaniniwalaan ko. Hindi po ako pro-impeachment, anti-impeachment po ako. Yun po yung ibig ko sabihin. Ngayon, kung inuulit-ulit nyo na may DDS dun, itanong nyo po, malamang naka-live yan. Malamang naka-live po yan, di po ba? Bakit nyo sa akin tatanong kung may DDS ba dun? Hindi, tinitiyak ko po sa inyo na dapat wala. O di tanong nyo yung Channel 167 kung bakit siya naroon. Hindi ko po concern yun. Hindi ko nga kilala kung sino si Channel 167 eh. Pasensya. Okay. Punta na po tayo rito sa ano muna. Yan lang po. Si Pastor Kibuloy po officially inadapt na po ng PDP Laban. 'Di ba? So ang ito po yung official na kandidato ng PDP Laban, Pastor Kibuloy, Marcoleta, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, mga attorney natin, Hinlo, Lambino, Bondok, at si Philip Salvador. May nagtatanong po, nasa si Philip Salvador, si Attorney Vic Rodriguez po, ay bakit wala sa lineup? Kanina ko pa po na pati po mga message sa akin, no? Okay. Marami nagme-message sa akin, bakit po wala doon? Itanong nyo po. Mahirap po sagutin, hindi po ako Vic Rodriguez vlogger. Itanong nyo po sa third floor o sa mga tao na ang hirap pong magsalita ko para kay Vic Rodriguez. Nakukuha nyo po. Ako po, tayo po, kulto ni Digong. So ito po, partido po to ni Tatay Digong. Ngayon, kung kayo po ay magtatanong sa akin bakit wala ron si Vic Rodriguez, mabuti po na itanong po ninyo kay Vic Rodriguez kung bakit hindi siya candidate, kung guest candidate. At sila po makakapagpaliwanag. Mahirap po magpaliwanag ng wala akong alam. No? Naintindihan natin. Okay, nakikiramay po tayo kay Congressman Edsel Lagman. Ito po si Congressman Edsel Lagman, bagamat Liberal Party, bagamat madalas nating kinokontra, kaya lang ito po yung mga leader na alam mo yung pinaglalaban nila, hindi baliktarin, no? Kumbaga, bibiliban mo rin kasi kahit papano, kahit magkakontra kayo, hindi naman po siya yung sumasakay-sakay lang sa mga issues. At hindi rin po siya nagbabago-bago ng stance. Ito po yung isa sa mga political leader natin na nakilala natin na liberal noon pa. Hindi po liberal siya sa panahon ni Pinoy. Dumating po si Pangulong Duterte, maraming liberal party bumaliktad kay Duterte. Hindi po siya bumaliktad, no? Tapos po, nung naging president si Marcos, nagbaliktaran naman papunta kay kay Marcos. Hindi rin po siya bumaliktad. So, hahangaan nyo po yung mga ganito kahit magkaiba po kayo. No, magkaiba po kayo ng pinaniniwalaan, hahanga ka po sa kanya kasi siya po ay siya po ay hindi baliktarin, no? May prinsipyo kung ano yung pinaglalaban niya noon, anti-Duterte siya, anti-Marcos, ganun pa rin po siya hanggang sa siya ay bawian na ng buhay, no? So, nakikiramay po tayo. Tsaka kapatid niya po si medyo idol natin, medyo lang. Medyo idol natin 'yan si kapatid niya po si Popoy Lagman eh. Ayan, medyo idol natin 'yan kasi si Popoy po yung mga NPA na bumaliktad kay Joe Masison nung araw. Nagtayo ng sarili. Okay. Punta na po tayo rito. Teka lang, tignan lang natin ang sitwasyon. Pag-usapan po natin yan. Alam niyo naman,
Kaya yung mga matagal na nakasubaybay sa politika, alam po yung mga pinagsabi ko. Pero wag niyo na pong alamin. Search niyo na lang po sila. Nakaharap ko po yan si Edsel Lagman doon po sa universidad. Natanong ko po yan, guest sa amin. Kaya lang na ano siya sa estudyante pa po ako, congressman na siya. Nakalimutan ko na issue niya eh. Yung may dala-dala siyang bill. Ang tinanong ko kasi sa kanya, paano po kung hindi nyo na mapapayag yung inyong mga, maganda yung bill niya eh, nawala na po kasi 1995 o 1994, 1993, around that time. Eh syempre, ano na ngayon, di ba? 30 years ago. Estudyante pa po ako. Biro nyo, tagal na palang congressman ito ni Edsel Lagman. No? 30 years ago, mahigit 30 years ago na nakaharap ko po yan. May maganda siyang bill, no, na university hopping siya. Kaya lang ang question ko doon, maganda yung bill mo, sigurado ka ba susuportahan ka na? Kinwestiyon ko siya eh. Naniniwala po ako sa bill nyo. Nakalimutan ko na yung bill eh. Pero susuportahan ba yan ng mga kapwa ninyo, congressman? Puso nagalit sa akin. Kasi wala na akong tiwala noon pa sa mga congressman. Sabi ko, okay ako riyan. Solve ako riyan. Pero susuportahan ba kayo? Na-insulto yata sa tanong ko. Ayan. Yan ang aking yan po ang aking alaala diyan kay Edsel Lagman. Nung ako po ay student leader pa, nag-question po ako sa kanya. Nakalimutan ko talaga, no? Inaalala ko nga ngayon kung ano yung bill na dala-dala. Hindi po naging batas yun. O tama po ako, hindi siya sinuporta. Okay, punta na po tayo, no? Buti po napaalala nyo. Nagalit siya eh. Dalawa kung bakit siya nagalit kasi pagkatanong ko, babalik na ako sa upuan. Kagad, may edad na rin siya noon pa. Noon pa may edad. Matagal na matanda yan. Ewan ko ba kung ano nangyari. Buhay pa rin. Yung, di ba, naroon ka sa likod, pumunta ka sa harap para magtanong sa gitna naman actually. Nagtanong ako. Siyempre, hindi ko naman alam yung mga protocol. Doon na siya nagalit. O tatanong-tanong ka, tapos lalayasan mo ko, parang ganun. Tapos parang umano ko, paano ko hindi lalayas? Dito upuan ko. Mahiyain ako, hindi naman ako mag-stay doon para, hindi, mali pala yung protocol. Hindi ako sumunod sa protocol. Hindi. Estudyante pa lang ako noon eh. Congressman na yan eh. Okay, mamaya baka maalala ko. Nakalimutan ko na eh. Hindi po pumasa yun dahil hindi siya sinuportahan ng kanyang mga kasama. Hindi po ako nag-walkout actually. Dahil po ako, mahiyain po ako, hindi po ako nag-walkout. Pagkatanong ko, gusto ko nang bumalik agad sa aking upuan. Yun po yun. Okay, okay na po yan. Wag na po yung para sa akin. Punta na po tayo rito. Ano na ba yung yung pro-impeachment. No, ngayon po, kala-Trillanes yan, no, Magdalo, tsaka yung Akbayan, kala Congressman Tabi. Pero yung susunod po, hindi ko alam kung kasama na rito sila progressive daw eh. Dito yata kasama sila Cielo Magno, tsaka yung Running Priest. Ewan ko kung sasama yung Akbay ay yung Makabayan Black. Anyways, kaya lang po, ito po, pagpapakita po to, no? Kayong mga rallyista. Matagal na kayo sa rally. Hindi naman bago yan. Siguro ang bago dyan na nagrarally yung Magdalo.
Pero yung Akbayan, pati itong mga Makabayan Black, matagal na po sila running priest, Father, kung nakalimutan ko na apelyido, Reyes yata yun. Kayo po, matagal na po kayo nagrarally, no? Lagi sa inyong mga rally, yung kung ano yung usapin, no, ng bayan, no? First time ko pong maririnig na ang layo po talaga ng ipinaglalaban ninyo sa tunay na problema. At least noon, yung mga makabayan, 'di ba? Magrarally ang mga 'yan. Kumbaga, pagtugon halimbawa, mataas pa rin ang presyo ng bilihin, 'di ba? 'Yun yung ano, sahod itaas, presyo ibaba, 'di ba? Pag tumaas yung presyo ng langis, sahod itaas, presyo ibaba. Pag tumaas ang presyo ng bigas, sahod itaas, presyo ibaba. At least at least yung pinoprotesta nila uso. Kung ano yung panawagan ng taong bayan. Dito po nakita niyo na yung ano no, yung mula dun sa pagrarally dahil sa mga legitimate concern ng taong bayan. Hindi ko sinasabing tama yung ginagawa nila kasi wala naman yung panahon ni Duterte, kaya naman tugunan eh. Basta kaya wala silang gano rally nun eh. Walang gano sumasamang rally. Eto, pro-impeachment yung rally mo, samantalang napakalaki na kinakaharap ng taong bayan, no? Ang dating sa akin, wala ba kayong pakialam sa daan bilyon na gaguhan sa budget? Yung anomalya po na daan-daang bilyon. Yung damir na kahit po yung palakihan na lang, ibig sabihin mas concern kayo sa 125 million. Palagay na natin hindi ko po sinasabi na may ginawang kasalanan si BP Sara. In fact, wala naman talaga eh. Wala nga silang matukoy kung magkano yung ninakaw eh. Pag usapin po ng pera, usapin po yan ng pagnanakaw. Kung hindi ka nagnakaw, di ba? Kung hindi mo ninakaw yung budget, wala pong problema diyan. Wala nga silang kumbaga konkretong magkano yung ninakaw. Ngayon lang po ako nakakita ng ganun eh, no? Ini-impeach mo yung tao dahil hindi kasi siya nagpapaliwanag eh. Confidential nga eh, paulit-ulit na lang. Okay, anyways, ngayon eto po, okay lang sana kung walang ibang problema sa pera ang Pilipinas. Okay lang sana kung shock na shock tayo kasi tanging si BP Sara lang yung may usapin sa salapi. Eto po yung mainit na balita ngayon, no? Dito po pumapalag yung presidente ng Pilipinas. Ito po yung pinapalagan, yung usapin po ng budget. Daang bilyon po. Paalala lang natin dito sa mga rallyista. Ito po yung gusto ng mga taong tugunan na problema. Daang bilyon po. Ang di maintindihan kung paano nila pinapasok, no? Hindi mo maintindihan kung paano sila nag-insert ng mga daan-daang bilyon. Bakit binabawasan yung budget ng education para ilagay sa budget na pagpapatayo ng mga barangay multi-purpose buildings? Buti sana kung mga tulay, kalsada, hindi po eh. Yung infrastructure ng puhunan, hindi po eh. Alam mo, pamumuliti ka eh. Kasi infrastructure na para sa barangay. Infrastructure na. Bukod pa po dyan,
Wala po ba kayo yung mga rallyista po, 'no, sa totoo po, wala po ba talaga kayong konsensya? Ang sinisigaw po, ang balita po, pinakamarami pong taong naghihirap ngayon. Pilipino, pinakamarami pong gutom, pinakamarami pong bilang ng mahirap. Kahirapan, kagutuman, kawalan ng trabaho. Yan po ang problema ng Pilipinas ngayon. Kapalpakan ng pamamahala, pagbalik ng krimen, dulot ng droga. Narinig nyo ba yung gobyerno natin na nagsalita man lang? Hindi po umaksyon, wag na po yung umaksyon eh. Yung nagsalita man lang sila, kinundi naman lang nila yung naganap na sumabog. Kung hindi pa po sumabog, hindi pa natin matutuklasan na may nagluluto na naman dito ng illegal na droga. Nakaka halatang-halata po, 'no, na hindi naman pagtugon 'yan sa hinaing ng mamamayan. Karamihan po kasi nagkukunwari, hindi po nagkukunwari, talaga namang gano'n yung rally. 'Di ba? Mayroong usapin, malaking usapin, magra-rally yung mga tao, ang tawag nga sa mga rallyista nun, sinasakyan nila yung mga issues, eh. Eto po wala na pong issues na sinasakyan, eh. Ang issues po natin ngayon, katiwalian sa pagba-budget. Ang issue po natin ngayon, kahirapan, kagutuman, walang mapasukan na trabaho. Ang issue po natin ngayon, laganap na naman ng droga, laganap na naman ng krimen. Ano po nirarally nyo? Impeach VP Sara? Tuluyan na kayong, 'di ba? Ibang uri na tong mga aktivista ngayon, ibang uri na tong mga nagrarally. Nagrarally na sila para sa politika. Nagrarally po sila para ma-eliminate yung kalaban ng amo nila. Yung pinakamalakas na posibleng maging karibal ng amo nila pagdating ng 2028. Ini-impeach nila kahit na may mas malalaking usapin. Uunahin nila yun. Wala nang pagkukunwari eh. Impeach VP Sara na lang. At least yung mamayang hapon, meron pang pagkukunwari, meron pang tututulan pa nila kunwari itong budget para makasakay. Eto sila Magdalo tsaka tong Akbayan, talagang wala na, impeach VP Sara lang. Walang nakalagay na iba eh. Impeach VP Sara. Teka lang, naisip ko lang. Yung bang ano na 167, yan yung nakulong. Bigla ko lang naalala kasi numero din yun eh. Yung hinuli dyan sa EDSA, yung ba yun? Okay. Kaya ito po, tuluyan na pong humiwalay, no? Siya pala. Baka hindi niya alam. Baka hindi niya alam na baka hindi naman DDS yung tao na yan. Tinanong nyo dapat. Okay. Punta po tayo rito sa 200 pesos. Alam nyo, kung talagang sila ay, anong tawag dyan? Kung talagang ito ay hindi campaign promise. Kung hindi to campaign promise lang, oo nga pala, no? Binangaw rin po kaya. Yun pa rin po sasabihin ko. Relatively, mas malaki sila ngayon, di ba? Kaysa sa rally ng mga panawagan ng mga BBM loyalists. Mas malaki tong Magdalo tsaka tong dun sa mga loyalista. Pero, ganun pa man,
Langaw pa rin kayo kumpara sa anti-impeachment. O nag-spy lang naman. Inispyan lang na. Kayo naman, no? Inispyan lang pa. Okay. Ito po, anong tawag doon? Ano na yung tatalakayin natin? Ay, 200. Oh, yun. Kung yan po hindi campaign promise, dapat pag walang eleksyon, ilang taon na sila eh, di ba? Hindi pa naman tayo nagbabago. Buhat po na nakaupo si Marcos, sila pa rin naman yung congressman. Kung yan po ay hindi campaign promise para makakuha ng boto tong administrasyon na to, dapat yan, inihain nyo yan nung nagsisimula pa lang. Yung wala pang eleksyon. Kasi ganito po mangyayari niyan eh. Sakto yan eh. Second reading na ngayon. O pagdating po ng third reading niyan, malapit na eleksyon, Mayo na. Sa House of Representative lang yan. Kahit pumasa yan sa House of Representative, papasabayan sa Senate. Pagkatapos po ng eleksyon, hindi po yan. Parang 20 pesos na bigas lang po yan. Ang sarap pakinggan. Naku, magiging 20 pesos na lang bigas. Ang patunay pa nga ni President Marcos, hinawakan niya pa yung Department of Agriculture para maging makatotohanan yung 20 pesos na bigas. Wala pa rin. Mahal pa rin ang bigas. Yun ang maganda. Yun ang pagkakaiba talaga, no? Yung rally doon sa EDSA Shrine, talagang wala po yun. Nakikita nyo yung mga pumupunta ron. Oy, Boss Badong, babatiin ka dahil correct, ang majority, yan na ba yung majority? Minority daw yung pro-impeachment. Balik tayo rito. 200 pesos increase ng salary. Sa tingin nyo, matutuloy ba yan? Sa private po yan. I-impose nila sa private company. Sa tingin nyo, kakayanin po yan ng mga pribadong kumpanya. Hindi ko po sinasabing mali yan o ano. Ang batas po natin ngayon, for the last 36 years, yung pong pagtataas po ng yung increase po ng salary ng private employee ay nakasalalay po yan sa tripartite na pagpapasyahan po yan per region, no? Region po nagpapasya niyan. Dole na region, kasama ng mga manggagawa at saka ng mga employer, pag-uusapan nila kung magkano. Kaya iba-iba na po yung minimum wage per region, no? Ngayon, kita nyo, lulan-lula po yung mga private employee. Sabi nila, uy, sa wakas, madadagdagan na kami. 200 pesos. Tuwan-tuwa syempre, di ba? Sino po may ayaw ng 200? Sino po manggagawa ang ayaw mag-increase yung kanilang sweldo ng halagang 200? Ang problema, malayo po sa imposible. Una, yung timing. Alam naman po ninyo, mag-eleksyon. Bakit ngayon nila, kung totoo yan sila, pagka sumpa pa lang ni Marcos, gusto talaga nila i-increase yung sweldo ng mga manggagawa sa pribado sa paraan na tandaan nyo, meron na nagpanukala niyan eh. Hindi rin natupad eh, di ba? Magkano ba yung panukala dati? 175 yata. O 175 lang yun. 200 pesos.
Pinag-usapan talaga. Talagang lahat ngayon ng mga manggagawa excited. Sa katotohanan po, parang 20 pesos bigas lang po yan. Excited ang lahat. Pero pagdating po ng araw, pag tapos na po yung eleksyon, na iboto nyo na yung mga congressman na naniwala dyan, yari. Kakalimutan na rin yan. Hindi po suntok sa buwan. Wala talaga yan. Campaign promise lang po yan. Maniwala kayo sa akin. Pag yan po, after ng election, pag yan po natuloy yung 200, isang linggo kong hindi magba-vlogs. Wag naman, wag namang hindi na ako magba-vlog. Baka matuloy. Baka matuloy. Masarap naman sumama sa rally talaga eh. Lalo na alam mo yung pinaglalaban mo. Ang magugulo lang sa rally, yung mga binayaran. No comment ako dyan sa mga bayaran sa rally. Wala pa ako nakikitang bayaran eh. May mga naririnig-rinig lang tayo. Yun nga yung nasa EDSAS rin kami. Dami nagsabi bayaran. Puta, kung may bayaran, bakit wala man lang video, di ba? Yun yung sinasabi natin eh. Okay, last na po natin tong tatalakayin si Tulfo rito. Na ako po ay, kasi kalat na kalat kasi to eh, no? Dati video niya lang, ngayon po ano na eh. Tsaka iba na itsura ni Tulfo, no? Nagbago po itsura niya eh. Ano ba talaga ginawa nito? Namanas ba to? Pag hindi tumakas, ito po yung tungkol sa kanyang anak. Napakaswerte ng tatay, napakaswerte ng anak nito, tatay si Tulfo. Kala nyo napaka-stricto nila no pagka sa programa nila sa TV no. Okay, ito po sinabi niya. Last na po natin 'to. Ano na lang kasi hindi ko lang matiis. Pag hindi tumakas, wala akong nakikitang problema. Pag hindi siya ng abuso, hindi nagmura, wala akong nakikitang problema. Inadmit naman niya, hindi naman siya nagsinungaling at nag-apologize siya. So wala akong nakikitang problema doon as long as hindi siya tumakas, hindi siya gumamit ng plakang 8, which is karapatan niyang gumamit, pero hindi siya gumamit. It just shows na hindi siya abusado. Tindi, no? No? Nagpapasalamat kami sa inyo, Senator Tulfo. Yan po pala yung ganyan po pala interpretasyon ng mga Tulfo. Malamang yung mga kapatid yung tumatakbo, ganyan din. Kasi dehin bokeh sila eh. Kasi sanay na sanay po tayo sa mga politiko o kahit sa barangay na kahit po pamangkin ko yan, hindi ko kayo konsintihin yan kung mali. Di ba? Madalas po ganun yung ano natin eh. Madalas po ganun yung naririnig natin. Uy, 1,600 tayo. 600 lang po nagla-likes. Mag-likes po kayo. Pero ito talagang wala silang problema eh. Wala talaga silang problema. Wala talaga siya nakikitang problema. Alam mo, Senator Tulfo, yan yata nadulot. Sumingkit ka yata kasi. Alam ko na kaya nung una nagagalit lang ako. Ngayon naunawaan ko na. Senator Tulfo, baka sumingkit lang po kayo ng konti kasi may pagbabago sa mukha ninyo. Baka sumingkit lang kayo kaya wala kayong nakikitang problema. Lahat po ng tao, makikita po yung problema. Ano po yung problema? Busway. Simple lang po. Kung wala kayong nakikitang problema, ito po nakikita naming problema. Busway.
Dadaan kotse. Wala pong problema. Naknam po pa. Ayan po, yung ang sinasabi po ninyo, palusot. Senator Tulfo, palusot lang po yan. Wala kayong nakikitang problema. Kami nakikitang-kita namin eh. Busway, bus lane. Dadaan ka, kotse ka. Wala kayong nakikitang problema doon talaga. Kung senador po kayo at yan ay wala kayong nakikitang problema, kaya po pala wala kayong nakikitang problema sa budget ngayon. Dehin bokiki kayo. Marami po kayong hindi makikitang problema. Wala po kayong makikitang problema talaga. Kung yan po, napakalinaw po niyan. Busway, bus lane, dadaan yung kotse, wala kang nakitang problema, putya. Ano nga naman makikita mong problema sa budget? Ano makikita mong problema na dumadami yung kahirapan? Ang mga senador po, paalala ko lang, hinahanap nila yung problema ng Pilipinas, pinipilit nilang tugunan. Kaya pala, ganun lang po yun. Kaya wala kami naririnig sa iyo tungkol dito sa budget. Wala ka palang nakikitang problema. Okay, anyways, yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayong magtanong, pwede na po kayong magbigay ng reaksyon at tigit sa lahat, pwede na po kayong magpakape. Ayan, 0 po tayo sa pakape. Kaya kayo po, kung kayo po ay kotse, gusto nyo dumaan sa bus lane, katwiran nyo po si Tulfo. Kasi idol ko po yan eh. Sabi niya po, wala raw problema, basta hindi 8. Ako po ay hihingi ng tawad. Magbabayad ng danyos. Last ko na yan doon. Last ko na.